Ang ating menu sa umagang ito ay sweet and sour. Sweet and sour po ang title ng aking mensahe. Sino gusto sinong paborito yung sweet and sour? 'Di ba, medyo may sour, medyo matamis, pero kapag ihalo mo siya ay sumasarap. Amen. Hallelujah. So, this morning, ang title po ng aking mensahe ay Dreams and Tests. Yan. Dreams and Tests. Amen. Bago ko magsimula, tatanong ko kayo. Kasi pangarap at pagsubok. Daming ayaw nito eh. Pangarap, daming may gusto. Pero yung pagsubok, parang daming ayaw. Kaya nga ang dreams, ang pangarap ay sweet, pero yung test, ang pagsubok ay sour. So, sweet and sour. So, sino dito may pangarap? Dami ang may pangarap. Sige. Isang tanong pa ulit. Sino dito may kinakaharap na pagsubok? Amen din. So, if you notice, ang taong may pangarap, may pagsubok din. Di ba? Bakit? Kasi ang pangarap at pagsubok ay hindi pwedeng paghiwalayin. Amen. Wala nag-amen ah. Ang pangarap at pagsubok ay hindi pwedeng paghiwalayin. Para yan gatas eh, di ba? Pwede mo inumin ang kape na mag-isa lang, pwede mo rin inumin yung gatas na isa. Maghiwalay sila, pwede mo yun sila hiwalayin. Pero, iba ang sarap kapag kasama sila. Sino mahilig sa kape? So, alam nyo, sa buhay natin, yung pangarap natin at yung kinakaharap natin na pagsubok ay magkatambal yan. Hindi pwedeng paghiwalayin yan. Kapag ikaw ay may pangarap, sigurado yan. May pagsubok. At kapag ikaw ang may pagsubok, sigurado yan. Kasi may pangarap ka. Nakuha ba natin? Amen. So, pasensya, tumutuloy yung sipan ko eh. Hello? 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 O sige, ito na. So, narinig na ba natin yung introduction? Introduction pa lang din. Huwag kayo magsawa. Ang sarap ng mamaya, sweet and sour. So, this morning, I will going about test. Pagsubok. Alam ko, madami yung ayaw nitong pag-usapan. We don't want to talk about it. We don't want to experience it, and we don't plan of facing it. Salamat po. So, if most of, kasi in fact, ang most of our plan is to run away from test. Tama ba? Gusto natin takbuhan yung mga pagsubok na dumadating sa buhay natin. Amen ba? So, this morning, I accept the challenge. Kasi po, natcha-challenge po ako eh. Kasi every 2 months kasi yan, nagpo-post na si Rev Jess na mga schedule namin. So, nang
nakita ko yung schedule ko, July. June pa lang, ako yung nagpipray na kung anong isi-share ko. Kasi siyempre mahirap po. Sa buhay namin po ng pastor, hindi po easy-easy lang. Kasi you need prayers and prayers. Minsan tapos mo na finalize mo na, mayroon dumadating iba. So, kaya sabi ko, I will take the challenge. Kasi sabi ko nga, iba yung pinag-aralan ko last month. Iba na naman yung strong yung conviction ngayong month. Kasi nakikita ko sa post sa mga Facebook, sa mga group, or mga sharing sa ating mga exhortation, or nakikita ko at mga preaching, Pastora Mau last week, yung mga preaching na narinig ko, si Pastor Brian nga, nakita ko yung preaching siya doon na bakit kapag Kristiyano ka, ay madami kang pagsubok, para mga ganun. So, I take the challenge today to share about test. So, and I guarantee you, igagarantiya ko sa inyo, alam ko daming ayaw nito, pero I guarantee you that after you hear this message, you will fall in love with test. Yung kinakaharap mong pagsubok sa buhay mo, yung inaatrasan mo, yung tinatakasan mo, pagkatapos na marinig mo yung mensaheng sa umagang ito, hahanapin mo yung pagsubok at sasalabungin mo parang bagong taon. So, I challenge you this morning, mahalin nyo yung pagsubok na darating sa buhay nyo, pahalagahan nyo. Tanong, sino ulit may pagsubok? Sino ulit may pangarap? Amen. So, alam ko, God has a plan for us. Do you know that God has a dream for you? May dream ang Panginoon sa'yo. That dream is planted in your heart. At ikaw lang ang pwedeng magdala for that dream. So it is because God sees that you are the one, the best person to fulfill your dreams. Hindi pwede ma-fulfill ng iba yun. Ikaw lang pwedeng mag-fulfill ng dream mo na it is planted in your heart. So, I know if what you have been through, I don't know if what you have been through or what you have been through. Maybe some of us here are discouraged. Maybe some of us here are depressed. Some of you here are giving up your dreams. Iba sa atin, gini-give up na lang yung dreams nyo dahil sa mga pagsubok. Hindi dahil, kasi ang pagsubok na, ang mga dreams natin minsan gini-give up kasi alam natin parang hindi naman matutupad. Ako experience this. Dati may mga pangarap ako, parang give up ko na lang kasi dahil nga sa mga daming nangyayari na parang walang trabaho, wala nang hindi na ako pwede mabisa dahil sa, parang gini-give up ko na. But alam niyo ba, sinupalpal ako ni God eh. Pinakita niya sa akin na kung anong plano niya, kung ano ang magagawa niya. So, wag natin i-give up yung dreams natin. So, ang iba nga nangangarap na mag-asawa. Yeah, daming nangangarap na mag-asawa, pero sinuko na lang. Kasi sa tagal din naman, hanggang ngayon, wala pa rin dumadating. And this morning, I pray that you will find fresh hope. Jesus is not give up on your dreams. Amen. Above all, Jesus is not giving up in you. Hallelujah. He still has a plan and clearly laid up in your life. Sabi ng Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, sabihin mo sa katabi mo,
matutupad din ang pangarap mo. Sige, bulungan mo siya, baka nanghihina siya. So, many times, madaming pagkakataon na right after na nangarap ka, hindi siya kaagad-agad matutupad, di ba? Nang nangangarap ka, hindi ka agad-agad automatic yan eh. Example, nangangarap kang yumaman. Ilang taon na hindi ka pa yumaman. Di ba? Sinong gustong yumaman? Sino mayaman na? So the reality is, hindi siya kaagad-agad matupad. Ano ba ang nangyayari mula sa iyong pangarap patungo sa fulfillment sa inyong pangarap? So, the reality is, you have to go through so many trials. Bago mo matupad yung mga pangarap mo, yung mga dreams mo, you have to go so many trials. You have to go through many tests. You have to go through different circumstances, situations na ang mga sitwasyon na nagbigay na ng hint sa iyo na, ay, hindi na matupad yung mga pangarap mo. Kapag may pangarap ka, mayroon kang pagsubok. Bigyan ko kayo ng picture. Bigyan ko kayo ng picture about pagsubok. Na kung ano ang pagsubok, sige. Alam nyo, ang pagsubok, normal lang yan sa buhay natin, di ba? Normal lang yan sa buhay natin ang pagsubok. Sino sa inyo dito ang nakatapos ng elementarya? Mayroon ba hindi nakatapos? Maliban ng wala man mga kids dito. Lahat tayo. Sino nakatapos ng high school? Sino nakatapos ng college at nag-work na? Alam ba ninyo na ang isang bata para makatapos ng elementarya ay humaharap siya ng 120 test. Bakit? Nagtaka kayo, no? Lahat kayo ganon sa akin. Bakit? Kasi di ba, sa isang subject, may 4 qualifying test. Di ba? Quarterly test sa isang bata. Lahat mo tayo nakaranas nito sa isang subject. May first grading, second grading, third grading, fourth grading. So sa isang bata, mayroon siyang, sa isang subject, mayroon siyang 4 quarterly test. So, pagpalagay natin, 5 subjects. So, 5 times 4, mga engineer dyan, 5 times 4 equals 20 tests. Diba? So, 6 years ang elementary. Diba? So, 20 times 6 is 120 test ang ng isang kapag 5 subjects lang yan. So, sa mulang pagkabata pa lang natin, so nasanay na tayo humarap sa mga pagsubok. Diba? So, ang lahat na tinitake mong test sa elementary, yun ang nag-qualify sa'yo na maging high school ka. So, dati, 4 na years lang yung high school. Ngayon, may ek-ek na. Nagiging 6 na, di ba? So, 100 test, mai-add mo pa yung 6 years, tapos pa-college ka pa. So, sa madaling sabi, bihasa ka na sa test. Di ba? Bihasa ka na. So, sabihin mo sa katabi mo, oo nga niyo. Bihasa ka na sa test. So, although, di ba? So, test is normal. Makikita natin, kahit doon sa practical na paraan, ay alam natin na normal lang yung test. So, although, ultimong bata yung maliit, assessment, mayroon assessment test. Mayroon akong 3 nanay dito na interview. Ang isa nga, atat na, kahit banggitin ko daw yung pangalan niya eh. Alam ko na nagparamdam siya kanina sa live eh. Nagpo-post siya doon, nagpicture. Mayroon akong na-interview, yung mga bata nila maliliit, di ba papasok sila sa
May assessment sila bago sila papunta ng kinder, di ba? Ang iba di na nga nag-nursery kasi yun nga, siyempre, yung mga puti, kahit 6 months, alaga ko dati, 6 months pa lang dinadala ni school. So, sa atin, kadalasan sa atin ay hindi na natin pinapanursery. Sa inyo lang pala, wala pa pala akong anak, no? Kadalasan kasi sa inyo, hindi nyo na pinapanursery dahil sayang pa ba naman yung pera. So, dinediretso na lang sa kinder. So, mayroon assessment test. So, anong nangyari? May na-interview nga ako ng 3 nanay. Sabi, alam mo, nang nagkuha ng assessment test, prayer request ko pa yun. Sana makapasa. Parang ganun. Sana, at saka habang nagkukuha ng test yung anak ko, pray ako ng pray na sana makapasa siya. Musmus na bata yan, ha? Tapos pagkalabas na, tinatanong ko, anak, ano ba yung test niyo doon? Sabi niya, Mami, sabi ni teacher, kuluran ko daw ng blue ang round. Kuluran ko daw ng circle, ng pink ang square. Parang ganun. Napakasimple lang, pero ikaw na nanay, parang kinakabahan ka. So, ibig sabihin, yung test as a musmus na bata ay bihasa na yun. Kasi alam natin na sa musmus na edad, sinasanay na bakit yun ang magdadala sa kanya to the next level. Tama ba? So, I want to encourage you this morning that every trials that you have experienced has a purpose. Every trials, and I want you to understand that every test that you have faced and experienced is like a launching pad that you can move to the next level. So, kaya wag mong kasi yung nag-practice kasi ang Tagalog So, wag mong kamumuhian or wag mo i-hate ang pagsubok. Wag mo siyang ang test, hindi natin pwedeng i-delegate yan. Di ba? Hindi natin pwedeng nawala na naman out. So, kasi minsan ganito kapag nahirapan ka, kapag nahirapan ka sa math, halimbawa may exam ka sa math, nahirapan ka sa math, sabihin mo na lang na, Nay, pwede ba? Ikaw na lang kukuha ng test ko. Kasi matalino ka naman sa math Alam ko, BS math ka. Pwede ba yun? So, hindi pwede yun. Ganun din sa buhay natin. Ang pagdaraanan nating test, hindi mo pwedeng i-delegate yan. Kapatid, may mga bagay na kailangang nating talagang pagdaraanan. Kailangan natin those tests are meant for you. And the reason why you are being tested is to prepare you to move to the next level. So, tandaan mo, sa bawat pagsubok, mayroon yan kakambal na pangarap na matupad. Walang pangarap na matutupad kapag hindi dadaan sa pagsubok. Walang pagsubok na darating kung walang pangarap. Kapag wala kang pangarap, walang pagsubok. Habang may buhay, may pangarap. Habang may pangarap, may pagsubok. Amen ba? So, ipuprove ko sa inyo na ang pangarap at pagsubok ay magka-partner yan. Magka-partner yan sila. Tingnan natin sa Psalms 105. Psalms 105 verse 19 in New King James Version. Sabi sa verse na ito, until the time that His word came to pass, the word of the Lord tested Him. So hanggat hindi daw, sabi sa verse ito, hanggat hindi daw matutupad ang pangarap niya, siya daw ay sinubok. Ibig sabihin, from the day that you receive a dream, from the day na nag-start kang mangarap, from the day you
start declaring the dream, the pathway that leads the day that that dream will be fulfilled is the pathways full of test. That is the very reason why we should not resent test. We should not resist test. We should not hate test. We should not escape test. Kapag mayroon kalsada na nagdudugtong mula sa kinaroroonan mo patungo sa katuparan ng pangarap mo, ang pangalan ng kalsada na yan ay Test Avenue. Pagsubok Street. Ang problema kasi sa kadalasan sa atin di ba? Lalo pang mga driver, gusto natin dumaan sa shortcut. Patungin ko kayo, gusto natin dadaan sa shortcut, di ba? May mga driver dito mahilig mag-shortcut. Ako, driver din ako, pero hindi ako driver sa sasakyan, driver ako sa scooter. Kasi minsan, bago pa lang ako sa place, nang naglipat kami sa bagong place, gusto kong magmamadali papunta sa Discovery Garden. So, hanap ng way ba na shortcut. Minsan ang mangyayari sa akin, nagmamadali ako, pero pag dating ko doon sa kabila, dead end pala. So, ang mangyayari, babalik ako na naman sa sinimulan ko. So, imbis na nagmadali ka, lalo kang tumatagal. So, walang shortcut sa pagsubok. So, sabi ko kanina ang street na nagdugtong sa pagsubok hanggat sa katuparan na yung is Test Avenue. So, tatanungin ko kayo, may iba pa bang daan? Mayroon. More Test Avenue. Kasi kapag hindi mo mapasa yung isa, mayroon pa dagdag yun. Or repeat the Test Avenue. Di ba? Pag ma-failure ka sa subject mo, niulit mo, repeat the Test Avenue. Or take it over and over to increase difficulties avenue. Di ba? Habang na-retake ka, lalong humihirap. So, wala nang ibang daan So, huwag kang maghanap ng shortcut. Dahil walang shortcut. Kasi kapag hanapin mo yung shortcut, lalo ka napalayo. Sunod na verse, ipatunayan ko sa inyo. Haba yung introduction ko, pero pipromisa ko sa inyo, maiksi lang yung mamaya. So, Psalms 119 ulit, Psalms 105 verse 19 ulit sa King James Version. Sabi po dito sa King James, until the time that His word came, the word of the Lord tried him. Sinubukan. So, ano ba ang ibig sabihin ng sinubukan? Di ba pag bumili ka ng gadget, di ba? Punta ka sa mga mall, bibili ka ng cellphone or laptop. Babayaran mo ba kaagad yun? Di ba sinusubukan mo? Bakit mo sinusubukan? Halimbawa, laptop or cellphone. Bakit, or mga kamera, or basta mga gadgets, bakit mo sinubukan? Bakit mo kailangan susubukan? Kasi gusto natin to be sure. Gusto natin ang binili natin ay sure ka sa binili mo. Di ba? Susubukan mo. Sa pagkain ba, pwede mo subukan? Punta ka sa McDonald's. Patikim nga ng chicken, susubukan ko lang kung masarap. Hindi, di ba? Or sa prutas, pwede. Punta ka doon sa prutas. Ay, matamis ba yung yung grapes mo or lansunis mo, matamis ba yan? O sige, subukan mo. Kain ka ng kain, di mo alam, 1 kilo na pala. Tapos sabihin mo, ayaw kong bumili, maasim So, ganon din sa buhay natin. Kasi sinusubukan mo dahil gusto mo to be sure. So, ganon din sa buhay natin. Sinubukan tayo kasi gusto ni God na makasiguro na you are ready sa mga pangarap mo. Sa last na verse, Psalms 105 ulit, verse 19 sa New Living Translation. Sabi dito,
until the time came to fulfill his dreams, the Lord tested Joseph's character. Nanonotice mo yung title, Dreams and Test. Si Joseph lang naman ang... So, ang ating pag-usapan sa umagang ito is about Joseph. So, actually, itong verse na ito is talk about Joseph. Joseph is the one who dreams a lot. Kaya nga siya pinangalanan ng Joseph the Dreamer. Sa tingin ko sa tingin ko lang yon sa tingin ko, ito si Joseph ay antukin to. Bakit? Sasabihin mo, bakit? Kasi naman, wala naman siguro na naginip na gising. So, parati siyang nagdi-dream. So, tingnan natin ang life ni Joseph. Magkwento ako ulit ngayon. Nalala niyo yung kwento ko dati, life ni Peter. Ngayon, ang ikwento ko ulit ang life ni Joseph. Punta tayo sa ating main text. Genesis chapter 37, verse 5 to 11. Ang gabitin kong version is New Living Translation. Sabi sa verse 5, one night, isang gabi, Joseph had a dream. And when he told his brothers about it, they hated him more than ever. So dito pa lang sa verse 5, matindi na eh. Matindi na dito. Kasi nang ikwento niya yung dreams niya, ay ini-hate pa siya more than ever. Di ba minsan, hindi minsan lang, kadalasan sa atin, di ba kapag mag-dream tayo, anong sasabihin natin, di ba? Doon tayo pumupunta sa mga tao na malapit sa atin, di ba? Di naman tayo sa mga ibang tao eh. Doon tayo magkukwento ng dreams natin sa close natin. Because we want them to support us. Gusto natin na supportaran niya tayo or maidagdag pa siya or kahit bula-bula lang. Di ba ganon? But ibang scenario in the life of Joseph. Iba yung scenario sa life ni Joseph. Si Joseph excited na siya sa pagkwento sa mga kapatid niya. Pero anong nangyayari? Sabi sa verse 5, they hated him more than ever. Punta tayo sa verse 6 to 8. Sabi dito, nanaginip ulit siya. Sabi niya, listen to this dream, he said. We are out in the field trying up bundles of grains. Suddenly my bundle stood up, and your bundles are gathered around and bowed low before mine. His brothers responded, so, you think you will be our king, do you? Do you actually think you will reign over us? And the way he talked about. They hated him all the more because of his dreams and the way he talked about it. Imbis na suportaran siya, nagalit sa kanya dahil lang sa pangarap niya. So kapatid, I want to encourage you to hold on your dreams. There might be people to come along the way who would hate your goal. You've got your dreams. Don't allow people talk negatively and attack against your dream. So we can see in this story that Joseph was mocked. He was stunted by his brother, but he did not allow that discourage him. All the more, he clung on. He held on to the dreams. Sino si Joseph? Joseph is the youngest sa kanila. Pinakabata, pinakabunso. Sinong bunso dito? Bunso, sinong bunso dito? Di ba ang mga bunso parati binubuli? Maniwala kayo dyan? Ang bunso ay parati binubuli. So yan ang life ni Joseph. So patuloy tayo, kwento. So sa verse 9 to 10, soon Joseph had another dream. Nanaginip na naman kaya sabi ko, antukin to eh.
So soon Joseph had another dream. And again he told his brothers about it. Listen, I have had another dream, he said. The sun, moon, and 11 stars bowed low before me. This time, he told the dream to his father as well as his brothers. But his father scolded him. Pinagalitan pa siya. What kind of a dream is that? He asked. Will your mother and I and your brother actually come and bow to the ground before you? Yun ang sabi ng tatay niya. Kasi po, ang pangako ng Panginoon kay Joseph, God promised him that he will be promoted and become a ruler of the nation. So, ito ang interpretation ng dream na ibinigay ng Panginoon sa kanya. So, who was Joseph when he received the word? Sino pa si Joseph nang tanggap na yung word na naginip siya? Naginip siya. So, he was 17 years old. Sino ang mga 17 years old dito? Lahat kayo 17 years old. Yung sa mga nanay, yung may mga anak kayo na 17 years old. So, ang mga 17 ito, hello? Ang mga 17 years old, ito yung mga age na mga critical, na mga bata, na mga age, di ba? Kasi, hindi pa sila adolescents, medyo above pa sila sa mga bata. So, medyo sa gitna-gitna. So, medyo kalatikal. So, dito nakikita natin ang mga 17 years old, ito ang mga excited sa buhay. May mga pangarap. Kasi di ba yung mga bata ba na sugod lang sila ng sugod na hindi pa nila iniisip kasi hindi pa sila adult eh. Yung sa critical pa yung mga age nila. So, si Joseph nandyan sa age, sa level na yan. Salat sa karanasan, salat sa karunungan, salat sa pag-unawa kung paano ba matutupad yung mga pangarap na iyon. Isang simpleng bata na may pangarap. Minsan ganun din tayo, di ba? Yung faith natin sa Panginoon, mayroon tayong pangarap, mayroon tayong promesa from God na pinaghahawakan at sinishare natin sa taong malapit sa atin. So, ganun din ang nangyari kay Joseph. The time he had a dream, he was not surrounded by people who supported him in that dream. All the circumstances that followed did not also support Joseph's dreams. Verse 11, tignan natin. But while his brothers were jealous of Joseph, his father wondered what the dreams meant. Ang tatay niya nag-isip din if ano ba talagang sabihin ng dream niya. But the word that Joseph received is that he would be the ruler of the nation. So, nakakalungkot man dahil nagalit sa kanya yung tatay at mga kapatid niya. Pero alam pa ninyo, hindi lamang yan ang nagtapos ang pagsubok na kinaharap ni Joseph. Di dyan nagtatapos. I tell you, bago matupad ang dreams na yon, madami kang pagdadaanan. Ikwento ko na lang kasi medyo mahaba baka mamaya antokin kayo dyan. So ikwento ko na lang ang buhay ni Joseph. So, dahil sa inis at galit ng mga kapatid, si Joseph ay itinapon sa balon. Sino dito sa inyo nakaranas na itapon sa balon? Wala, di ba? Pero may mga pagsubok kayo na kinakaharap. Right? So walang-wala yun walang-wala yun sa pinagdaanan ni Joseph. Ang mga pagsubok nyo na kinakaharap nyo, walang-wala sa pinagdaanan ni Joseph. Minsan kasi, tayo, kapag may pinagdaraanan tayo, minamagnify natin
yung ano natin. Parang akala ba natin na mas malaki pa doon sa nakita natin, mas malaki pa yung mga problema natin. Malaki yung mga pangarap, minsan mas matindi pa. Kasi pinapalaki natin, sobrang laki pa sa kay God. Di ba? Minsan ang problema natin, dinidibdib natin. Kaya parang akala natin, napakalaki. Parang pasan-pasan natin yung mundo. Nakalimutan na natin na mas malaki ang Panginoon sa mga problema natin. So, kapatid, sa balon, hindi nagtapos ang pagsubok ni Joseph. Sa balon, doon nagsimula ang pangarap ni Joseph na matupad. Nandoon siya. So, diba, kwento ko, nandoon siya sa balon, di ba? Mabuting ang balon, walang tubig eh. Di ba? Doon siya, saklolo. Hingi siya ng tulong doon. Kasi nandoon na siya sa ilalim. So, pero itong mga kapatid niya, nag-isip-isip. Bro, mabuti pa siguro para mapirahan natin ito si Usep na ito. Siguro ibinta natin para makapagpera tayo. So ano nangyayari? Si Joseph ay bininta bilang alipin. Bilang alipin. Yung mga alipin ang mga alipin noon iba sa mga katulong mga alipin ngayon eh. Yung mga alipin ngayon, 3 mga cellphones. May Android, may iPhone, di ba? Yan ang mga ngayon. Pero noon hindi. Kapag alipin ka, kapag binibili ka, ibig sabihin wala ka ng sariling buhay. Wala ka ng sariling buhay. Kung anong sasabihin ng amo mo, yun na. Yun ang gagawin mo. So si Joseph ibinanta bilang alipin. Nang sila ay papunta sa bahay ng kanyang amo, pinaglakad siya. Tapos, alam mo ba yung sitwasyon ni Joseph? Pinaglakad siya from the balloon to the palace. At mayroon kadena. Kadena. Pasensya ng Bisaya minsan yung inag. Mayroong kadena sa kanyang paa at sa kanya, 2 kadena na yan, mayroon pang ring. Bakal na ring doon at may bakal doon na. So, at saka, yung hindi lang paa. So, pati pa yung 2 kamay niya nakatali. So, naglakad siya, dala-dala ang mabigat na kadena na yun, hindi lang sa ayong. So, this journey, pag titingnan natin, this journey kasi yung balon kasi yan is near the Dothan. So, this journey is from Dothan to the Egypt. Papuntang Egypt. So, kapag i-estimate mo yung kalayo ng lugar na yan, so estimated to be over 300 miles ang nilakad ni Joseph. So, approximately, kapag lalakarin mo yan, 7.5 or 12.5 days na lakad, depende sa walking speed mo, kung ano ka mabilis maglakad, kag ang numbers ng hours walking mo each day. So, minsan nga tayo, 15 minutes na lang lakad. Ganun-ganun tayo. Pero si Joseph, ilan? 7.5 to 9.5 days na may bigat-bigat pa siyang bakal na dalang-dala. So, to make this story short, siya ay naging katulong. So, habang siya ay nag-scrub, so dito, katulong na siya, siyempre. Ngayon kasi, high-tech na eh. Mayroon ng robot na vacuum, upo-upo lang yung katulong, magsi-selfie-selfie, or video-video, ang robot na. Ngayon, dati hindi. Lampaso ka talaga, scrub ka ng, alam mo yung coconut husk. Yung lapa, yun talaga oo. So, bunot. So, coconut husk, bunot. So,
habang siya ay nag-scrub sa sahig. Nawala na. Nakita natin na lumalabas ang mga muscles niya, mga biceps at saka mga triceps niya. Siyempre, mabigat pa naman yung, no? Nakita natin. So, ibig sabihin dito, makita natin, dahil macho, guwapito siya, ay nataypan siya ng asawa ng hari. So, nang palapit pa ng asawa ng hari, yung asawa ni Potiphar, di ba? Naka-long dress siya. Naka-long dress with long slit naman. Mahaba rin yung slit. Siyempre, mahirap naman maglakad, no? Na habang maiksi yung slit. Long dress with long slits. Nakita niya si Joseph. Nagmamantika na yung katawan, no? At saka lumalabas-labas na yung mga pawis, nagtulo-tulo. So, sabi ng asawa ng hari, sabi niya, Seth, kamusta ka naman? Ang sahig natin dyan, ang kinta ba? Pero parang pagod ka na, sabi niya. Tapos binulungan niya, Seth, pagod ka na ba? Dali diyon sa loob, sa kwarto. Yung, inakayat niya, gusto ka magpahinga, halika dito sa kwarto. So to make the story short, kita natin, inaakit siya at tumatanggi si Joseph. Hindi lahat ng nakakaakit ay tama. Diba? Hindi lahat na nakakaakit ay tama. So another attempt na naman. Si Joseph ay pagod na pagod. Pagod na pagod siya sa paglalampaso. Dati, pero lapit na naman ng lapit yung asawa ni Potiphar, asawa ng hari. Sabi niya, Seth, pagod na pagod ka. Dali ka dito, magpahinga ka muna sa room. Sabi, ay hindi, busy ako, sabi ni Joseph. So lalo na in love si Madam. Lalo na in love sa Madam. So Joseph hindi nagpadala sa temptasyon. Hindi siya nagpadala sa... Kasi alam niya may pangako ang Diyos sa kanya. Habang naglampaso siya, lampaso ba yun? Pasensya na, lampaso ba yun sa Tagalog? Habang naglampaso si Joseph, nagmamantika ang katawan niya. Habang tumutulo ang pawis niya, si Madam naman atat na atat sa kanya. Tumutulo din yung laway niya. Kasi yan pa naman, macho guapeto, di ba? Yung grabe yung mga muscles niya. So, anong ginawa ni Madam? Tinatrap niya si Joseph, di ba? Pero si Joseph tumakbo palayo. Di ba? Tinatrap ni Madam si Joseph, pero si Joseph tumakbo palayo kasi alam niya na hindi yon ang destiny niya. So dahil siya ay tumakbo, anong ginawa ni Madam? Hinilan niya yung damit niya. So ginawa niya ng issue si Joseph, di ba? Pinagbintangan siya na nag-rape. Na-rape siya. Siguro bit niya, ni-rape ako. So parang ganun siguro, no? Pinagbintangan niya na ni-rape siya. So si Joseph ay nakulong. Pinagbintangan siya sa kasalanan na hindi niya naman ginawa. So, pero alam nyo, hindi siya bumigay. Hindi siya bumitaw sa mga pangarap niya. So alam natin, sa kulungan na-promote siya kahit papaano. Diba? Kinulong siya doon kahit papaano. Na-promote siya doon. Siya ay ginawang pinuno ng mga nakakulong. Sa kulungan, unti-unti nabuo ang mga pangarap niya. God orchestrated all the events in Joseph's life. So that one point in his life, he was invited by the king, yung pinaka-ruler ng bayan. Ini-invite siya dahil ang hari ay nanaginip at hindi niya maintindihan. Kaya si Joseph ay kasi bagabag yung hari. So si Joseph ang dinala doon, tinawag to interpret his dream.
Dahil na-interpret niya, pinopromote siya bilang second in command. And he became actually the ruler of the land. At dumating sa punto na ang buong bayan ay mayroong famine, mayroong gutom. Yung mga teacher nito sa talagang sumasagot kasi alam nila eh. So, naranasan ng tagutom, pero alam ni Joseph kasi siya kung paano niya ililid ang mga tao dahil madami na siyang mga pagsubok na naranasan at nalalampasan niya. So, dito nakita natin na kasi nakita naman na napakaganda ang leadership niya because everything that he went through. So, on that day, he stepped on the palace. He wear the royal robe, and finally, he became the ruler of the land. So nakita natin ang haba ng pinagdaanan, pero natupad ang pangarap niya. So sa umagang ito, kapatid, sasabihin ko sa inyo, marami ka mang pagdaraanan. Napakahaba ng kwento ng buhay mo at litanya mo sa mga pagsubok mo, sasabihin ko sa iyo, sa pangarap mo, doon din ang kakahantungan mo. So wag ka lang bibitaw. Wag ka lang susuko. So in the life of Joseph, we can be inspired that whatever we go through, we will still land and end in the fulfillment of our dreams. Pero yan nga, kailangan may test. Kailangan may pagsubok. Mahalaga ang pagsubok sa buhay natin, mga kapatid. Kaya pag may test, huwag kang umabsent. Kasi kapag absent ka, mag-retake ka. Ganon din ang pagsubok sa buhay natin, mahalaga din yon. At kailangan yon sa buhay natin. So, sabi ko kanina, i-challenge ko ngayon kayo, I will talk about test. Ang Hebrew word for the test is, ewan ko kung na dyan. Hebrew word for that test is charaf. Yun nga, sarap nga eh. Di ba? Mabuti nga eh, Tagalog eh. Charaf. That is the Hebrew word for the test. Charap. Anong ibig sabihin niyan, charap? Charap, it means to prove, to refine. So, when a person goes to a test, this means that this person is being refined. Pinipino. I-refine, pino ba yun? Pinuhin. O yun, sige. Pinupuno. To become pure or perfected. Example. Madami na example dito, yung gold. Di ba? Yung gold ay dinadaan yan sa apoy. Di ba? Matinding temperature at pinakamalakas na pressure ang gold. So, bakit dinapadaan sa gold, sa matinding apoy yung gold? For the reason na para tanggalin lahat ng mga impurities nito. Kasi kapag hindi malakas yung temperature, di matatanggal, di ba? So, kailangan malakas ang temperature at sobrang lakas yung pressure para ay lahat ng mga impurities ay mawawala para paglabas niya magiging pure gold siya. So, ang test na tinutukoy sa Bible na dapat pagdaanan natin is to prove us and to refine us. At ito ang magtanggal na mga bagay na dapat matanggal sa buhay natin upang tayo ay maging tiwala at qualified for the fulfillment of our dreams. And change us to be a person we need to be. So, yan po. Introduction pa lang po yan, mga kapatid. So, sa oras na ito, mayroon akong maiksing points, 3 points lang regarding test.
Ang unang points, tests are a part of our life here on earth. Parte pala yun eh. Part of our life here on earth. Hanggat may buhay, may charap ka. Tingnan natin sa John 16, verse 33 sa New Living Translation. Sabi dito, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows. Hindi maka-encouraging word, no? Here on earth, you have many trials. Sino ang gusto pa magstay dito sa earth? Pero hindi tayo mag-stop dyan. Mayroon conjunction word. The but, sabi niya. Mayroon, di ba ang but is a conjunction word na magkadugtong dito sa una at saka sa uli. But, sabi niya, take heart because I overcome the world. Nandito nga yung test, nandito nga yung pagsubok sa earth. Pero sabi ng Panginoon, take heart, I overcome. So meaning to say that whatever we are going through, whatever we will going through in this life, Jesus said, I have overcome each one of them. So do not be afraid because we will overcome all of them. Huwag tayo matakot kapag tayo ay mga pagsubok. I want you to understand that when Jesus was died on the cross, it was not to make drama out of it. Di siya nagdrama-drama doon sa cross. May purpose yan. So, everything that He went through the cross, every little details that He experienced when He died on the cross is to purchase us from every little single thing that we will experience here on earth. Pinili niya na yan. Kaya nga, wag tayo mangamba. I have overcome. Na-overcome ko na yan. Di ba sabi niya sa Isaiah 53:5, sabi, by His stripes we are healed. Bago ka palang masaktan, ang healing nakaabang na. Bago ka palang nawalan, ang provision ni Lord ay nakaabang na. Inihanda na yan ng Panginoon para sa atin. Kaya nga sabi niya, here on earth, you will have many trials and sorrows. Mayroon ka talaga dito sa earth, kasi dito tayo sa earth. Hindi wala ka namang laya unless na pupunta ka sa Pluto or sa Mars. Dito ka sa earth, mayroon ka talaga trials. Huwag mong i-deny yun, mayroon. So, tingnan natin ang verb. Tingnan natin dito. Anong verb ang ginamit dito? Sabi niya, take heart, sabi niya, sabi niya, take here on earth, you will have. Para sa mga English teacher dyan, tingnan natin ang verb na you will have. Ano po ang verb dito? Anong tense dito sa you will have? Dito po makikita, you will have is in a future present tense. So, anong ibig sabihin yan? It indicates the action that will be completed before a specific time in a future. So, mayroon. Hindi na past, ipag-past tapos na. Kasi future present, ibig sabihin continuous yan hanggat buhay ka unless napatay ka na. So, rest in peace ka na. So, trials and sorrow is a past of our life here on earth. Pero hindi nagtapos ang verse na dyan. Sabi ng Panginoon, but take heart. So anong ibig sabihin ng take heart? Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mawalan ng puso para sa mga pagsubok natin. Para sa mga pangarap natin, huwag tayong susuko. Sabi ni Lord, take heart because I have overcome everything. Si Jesus nga Jesus Himself overcome everything so that we can be overcomers of all the trials na pagdating sa buhay natin. So, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mawalan ng pag-asa, kapatid.
So the reason why Jesus showed Himself to be tested, kasi minsan madami ako Alam niyo, madami akong na-encounter, dami nagtatanong sa akin na bakit kailangan pa ni Jesus na magpapako sa cross, na ma-tempt siya doon sa cross? Bakit kailangan pa niya magpakatawang tao at magsakripisyo doon sa cross? Dami akong doon Kasi Panginoon siya di ba? Pwede naman niya, kasi tayo iligtas in supernatural, pwede naman umando yan. May power siya. Pwede niya gagawin yun. Hindi na siya pupunta dito sa lupa para tayo mailigtas. But, I want you to understand the reason why. Bakit kailangan niya mapakatawang tao? Si Jesus, napakawang tao siya. At go through niya lahat ng pain and sorrow, whatever, so that He can show us that whatever we can go through, we can come out victorious after all these things. Kasi through na ni Jesus lahat yun. So kung ano man ang pinagdaanan natin ngayon, mapagtagumpayan natin yan. Amen. So, ito po yung because Jesus suffered many infirmities, many pains, but He came out all of this victorious, conquering everything. So kapatid, I want to encourage you sa umagang ito. Lahat ng pinagdadaanan mo, dadaanan mo lang yan. At lalagpasan mo yan. It is a natural part of our life. Amen. Alam niyo, kapag mayroon kang tinatakasan o hindi mo napagtagumpayan na test, di ba may retake? May mga bagay na paulit-ulit, pag di mo mapagtagumpayan, susubukin ka ulit. That test is meant to be accomplishing something in your character. So, sunod. Yun na. May pagsubok tayo kasi dito tayo sa earth. Sunod, number 2. Tests are good for us. Sino ang hindi gusto? Tests are good for us. Sabi, sa madaling sabi, sa Tagalog, ang mga pagsubok na ito ay mabuti para sa atin. So in modern translation, buti nga sa'yo. May pinagdaanan ka, buti nga sa'yo. May hinaharap ka, buti nga sa'yo. Biblical yun Sabi sa Romans chapter 5, verse 3, sabi niya sa The Living Bible, sabi niya, Romans 5, The Living Bible. Pasensya na kasi ang kamay kong isa, hindi ito makabuhat na-sprain. So sabi sa Romans 5, chapter 3, ano yan? Biblical, buti nga sa'yo. So sabi dito, we can rejoice too when we run into problems and trials, for we know that they are good for us. They help us learn to be patient. Ibig sabihin, tests are good for us. It may not good for us, but it is good for us. Gaya ng ampalaya. Dami sa atin, iba sa atin ayaw sa ampalaya. Pero, it's good for us. Diba? Si PJ, example siya noon ng thermometer Kaya sabi ko ay Loksan para relatable talaga to Kasi gaya ng injection. Thermometer sa kanya Gaya ng injection. Daming ayaw sa injection. Pero ang injection, anti-flow siya, di ba? Anti-flow siya. Ayaw mo, but it is good for you. Kinagat ka ng aso. Kailangan mo injectionan. Ayaw mo, but it is good for you. So, di ako nagalit So, ganun din ang test. Sometimes it does not good for us, but it is good
short, buti nga sa'yo. In other words, tests are our vitamins. Ito ang nagpapalakas sa atin. Ito po ang nagpapalakas sa atin yung mga pagsubok. Kasi kapag wala kang pagsubok, ang buhay mo sway-sway lang. Di ba? Pero pag may subok ka, pag pagsubok ka, Diyos ko po, bawat oras, bawat minuto na tatawag ka sa Panginoon. Ito ang kalakasan natin. Pangatlo, dito na po ako magtatapos. Tests are here to prove us, not to fail us. Tests are here to prove us, not to fail us. Ibig sabihin nito, para patunayan kung sino ba talaga tayo. Huwag mong isipin na kaya kang pinahilintulutan ng Panginoon na subukin, na nag-go through ka ng mga painful experience, mga trials, mga sorrows, hindi para mabigo ka. The purpose of this test is to prove us. What does it mean to prove us? Ano bang ibig sabihin? To prove that you are the real deal. To prove that you are a person qualified for that dream. Kaya ka may pagsubok, kasi may pangarap ka. At ang test na ito, ang mga pagsubok, yan ang magpuprove na qualified ka sa mga pangarap mo. That you are the person meant to that dream. Kaya ka and meant to enjoy the fulfillment of that dream. Sabi po ng Proverbs 17 verse 3, New Living Translation, sabi dito, fire test the purity of silver and gold, but the Lord test the heart. Kung ang apoy daw sinubok niya ang ginto at pilak, ganun din ang Panginoon. Anong ibig sabihin ng sinubok? Pinatunayan niya ng paglabas niya sa apoy ay tunay na ginto. Yan, mataas na uri ng ginto. Ganon din ang Panginoon sa buhay natin. He allows us to go through test. Hindi ang Panginoon nagbigay ng pagsubok. He allows us to go to test. Why? Through test, minsan sinasabi na apoy ng pagsubok. Minsan, through that fire, furnace of trials, furnace of sorrows, furnace of pain. God wants to prove you that we are the one to fulfill that dreams. Kapatid, I want to encourage you this morning. Maraming pagkakataon na pag may dinadaraanan tayo ng pagsubok, nanghihina tayo. Diba? Nanghihina tayo. We feel bad about it. Nawala tayo ng confidence sa sarili natin. Diba? Kapag may pagsubok na tayo, nawala tayo ng confidence sa sarili natin. But I want you to understand that the reason why God allows you to go through those trials, to go through those tests, to experience difficulties, so that you would know that God is confident in you. Hindi niya i-allow na may pagsubok ka. Di ba sabi niya sa 1 Corinthians 13, walang pagsubok na hindi natin kaya. Kasi hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. God is faithful. So, kaya tayo, inalaw ni God yung mga pagsubok na yan kasi alam niya na He is confident with us. Kapatid, kumpiyansa ang Panginoon sa'yo. So, huwag kang manghihina. Huwag mo isurrender yung mga pangarap mo. Hold on to your dreams. This morning, I want to encourage each one of us here in this room and also in the online. I want you to know that God is
confident in you. The reason why He would allow you to go through some tests in life, because He knows you can go through it. He knows you are conquerors. He knows you can overcome it. He knows that you can come out pure like pure gold after that test and trials. That test are proof that you are indeed a true disciple of our Lord Jesus, conquering and overcoming every test. So, I pray. Alam ko, lahat tayong may pinagdaanan. Minsan nanghihina tayo. Pero, sa umagang ito, wag natin i-hate yung test kasi ito yung kalakasan natin. Ito ang mag-promote sa atin to the next level. Kasi ayaw ng Panginoon ang failing grades. Gusto niya pasado. Kahit 75 lang, gusto niya pasado. So, I pray that these people, I pray sa lahat po sa atin who have given up their dreams, who are fainted with regards to their dreams, that you will receive a new faith, the new hope, and even a new dreams today. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon at bigay ko po kay. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Shall we all stand? Hallelujah. For all who have or you still have your dreams, manatili po kayo sa pangarap na yan at sasamahan po kayo ng Panginoon. Hallelujah. Let's continue to dream for the Lord. Lahat ng may mga pangarap para sa Panginoon, para po sa kanilang buhay, kung ano ang sinabi sa kanila ng Panginoon, God will accompany you. Whatever that kind of dreams you may have, the Lord will still be able to support you. Hallelujah. Hallelujah. Let us all bow down and let us pray. Hallelujah, Lord Jesus. Akin pong inaanyayahan ang bawat isa na may mga pangarap na dumadaan sa mga pagsubok. Itaas po natin ang ating mga kamay. Tanda ng ating pong pananampalataya that God and you, yan po ay tutuparin ng Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa umaga pong ito for reminding every one of us that it's not so bad. It is not really bad to have a dream, Panginoon. Kaya nga po kami ay dumaraan, Panginoon, sa mga test, different kinds of tests, O God, upang kami ay manatiling malagas, matatag, pang nang sa gayon kapag naabot namin ang mga pangarap na ito, Panginoon, na alam namin kami ay sinubaybayan mo sa lahat ng aming pong aming paglalakbay na ito. O Diyos, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan. Katulad, Panginoon, ng buhay ni Joseph, O God, hindi siya sumuko. Nagstay siya sa focus niya that you have a dream for Joseph. Panginoon, nga po, ang bawat isa sa amin, sa aming pangarap na ito, na alam namin ito po ay binigay mo sa aming buhay. O Diyos, matutupad namin ang lahat ng ito sa tulong mo. Panatilihin mo kaming matatag, panatilihin mo kaming malakas, at panatilihin mo kaming nananampalataya sa iyo. Hallelujah. Hindi namin susukuan ang mga pangarap na ibinigay mo sa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. And we all bring back the glory and honor to your name. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God, sa lahat ng mga pagsubok na inilapit mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, totoo nga pong hindi kami tatanggi dito
sapagkat ito ay para sa para po sa buhay namin, para sa ikatatatag ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo namin ibinabalik, pinagkakatiwala ang lahat-lahat ng buhay namin. Hallelujah. In Jesus' name, this is all we pray. Amen and amen. Amen.